Yan sa nakikita ko dahilan sa magandang production ng balahibo. Yung Liberator, dahil pag malinis at maganda ang takbo ng liver, mas maganda ang plumage, yung balahibo ng liver. Makinis, Malambot. So, subukan nyo yan, yung don't take my word for it. Pero pag ako nagbe-breed, yung apat na tinatawag naming Cuadro de Alas, Liberator, Cisco, yung Decal, yung liquid calcium namin, tsaka yung All Season Pro. Yan po yung ginagamit ko, palit-palitan sila. Kunwari, magkasabay yung Cisco Liberator ng Monday, Decal, All Season Pro ng Tuesday, and then palit ulit. Basta hindi siya mawala, especially sa panahon na nagsusubo yung magulang. Ganun. O, after ng pigeon milk, yan, dyan yung pinaka-importante part. Ayan, saka hindi nyo matatanong ha, napanood ko yung dating vlog, sabi ko rin kay Ex Machina, ginamit niya yung CISO, saka yung kasi noong time na yan, nakita ko, napanood ko sa dating vlog ni Sir Vic, na si Reggie at saka si Ex Machina, ginamit nila yung produkto, pinatesting ni Sir Vic, nung PHA 2020, solo, si Tropa Ex Machina, solo ka nun. CISO yun sa Liberator. Saka si Reggie live din nun. Noong last lap, live din. Hindi lang nakauwi yung Young Bird. Pero tingnan parang doon siya nag-alin champ din, Doon pa siya champion. So magandang iba na yan. Siyempre, hindi naman natin masasabi na lahat yun dahil sa ginamit na lockdown. Pero, nagko-contribute. Kaya nga nagpunta rin ako dito para matutunan natin kung paano natin gamitin yung mga supplement ni Rockdown. Ayan, yung mga Season All Season Pro, tapos yung CISO, saka yung Liberator. Yung CISO, paano ba gamitin ulit? Yun sa bato natin. Yung CISO, pag ganitong nagko-condition ako ng breeder, twice, meron akong tinatawag na first part, yung loading. 1 week silang dire-diretso, Season Liberator, All Season Pro, tsaka Decal. After nun, twice a week na lang. Kasi hayaan mo yung sarili niyang metabolism na mag-condition sa sarili niyang katawan. So after naman nun, makikita nyo agad. Pag naglugon, pag tubo ng balahibo, makita mo maganda. Ganda na. Yung tatlo agad sabay-sabay. Dalawa agad yung flights. Yung iba gagawin mo niya, konti-konti, pakikita mo, huli pa. Yung gano'n na mag-super mold siya, magbihis siya ng sabay-sabay, yun ang mga kailangan natin ng ibon. Tsaka ang maganda, ang ibon kasi kapag kumpleto at tama yung lugon, hindi siya maglulugon sa area. Yun yung pinaka-importante kasi yung part eh. Pag kumakarera ka na, hindi pwede maglugon ng ibon. Pag naglugon ng ibon during race, tigil mo na. wala na. Kasi wala na yun. Kasi ibang hormone na po yung dumadaloy sa ibon. Hindi na racing hormones yun. Another stress yun, so dalawang stress na. Racing tsaka yung molting. Anong mangyayari sa ibon? Di manghihina, bababa yung system, magkakasakit. So, yun ang maganda pag nakapag-kumpleto at tamang molting. Yun, sa pangkalaman sa inyo mga kalaro, minsan, we always think na baka yung bloodline natin hindi maayos o hindi maganda yung kalapati natin. Yun pala, dun pa lang sa molting, nagkakamali na tayo ng pagkukondisyon. Sa pagpapalit ng pamapapak, nagkakamali na tayo dun. So, kailangan, hindi naman maging perfect. Kailangan natin dagdagan yung pag-aaral natin on how we can maximize yung mga ibon na meron tayo. Baka nag-import, bili ka kung kani-kanino. Tapos yung mga, sabi nga natin kanina, bloodline. Yes, the bloodline. Pero yung susuporta dyan, yun yung mga kailangan natin natin. Yun, actually, hindi tayo nagpo-promote ng products para magano. Tandaan po natin, ang supplement o medication ay tulong lang po sa ibon. Hindi po siya necessity. Pero yung sinasabi nating tulong, malaki ang naiko-contribute niya. Especially sa recovery. Pag isipin natin, kung napagod yung ibon tapos hindi mo na-recover agad, Monday, Tuesday, yung succeeding weeks mo, delikado na. So, ang importante, matulungan natin sila. Yan yung tulong sa kanila. Hindi yan Papabilis. Sabi kasi ng iba, painumin mo niya, bibilis yan. Hindi. Yun, number one. Tama sabi ni Sir Vic, recovery.
Pagka dumating yung ibon mo, durog. Tapos wala kang system, wala kang knowledge, wala kang dunong sa pag-recover. Kahit ano pa bloodline yan. Nahihirapan yan. So yun, salamat. Tama yung sinabi, sir. Sa training, sir, yun naman, para paano ka rin kay training? Ano ka ba? Madalas ka bang mag-mitos? Mas gusto mo pahinga? Kasi maraming ako na-interview, ang last time, pahinga siya. Sa last tumatawid dagat, pahinga daw siya, hindi siya mamintos. Hindi pa ako naman nakausap. Araw-araw mamintos. Actually, depende yan kung ano ang itsura ng ibon mo. Gano'n. Yung current na condition nila. Observation. Kung alam mo na kailangan mo magpahinga, kailangan magpahinga. Hindi pa pwedeng kailangan magpahinga, pero pupukpukin mo pa rin ng 100 kilometers. Normally, kapag malakas ang ibon mo, ako, sa akin, pag malalakas ang ibon ko, twice ako nag-mimito. Wednesday, Thursday. Anong kilometers na? Normally, 55, 60 lang. Yan lang. Ang habol ko lang, Dito, halahala. oo, ang habol ko lang, 40 to 50 minutes na lipat. Yun lang po kasi yung tingin ko. Ang importante yung routine na Maramdaman nila tapos yung ang importante, mabalik niyo yung confidence ng ibon. Especially pag nagkaroon ng smash race, ibon niyo dumating ng late o kinabukasan. Kumbaga yun, nawawalan ng trauma. moral yun. Oo. Trauma. Nag-iisip nun, pag dinala mo siya sa hagis ulit, mahirap na naman itong dadanasin ko. So mawawalan siya ng motivation. Kailangan ibalik mo yung confidence ng malalapit. Yung malapit na hagis, pag uwi nila, madali lang pala ito. Makikita mo kahit yung mga ibon, nakikita mo masaya sila pagdating ng ligtos. Yun ang importante, makikita mo ba, okay na ulit, mamarako na ulit, tapos dinidepensa niya yung perch niya o yung box niya. Yung territory niya. So, ibig sabihin, sa'yo sir, yung mintos mo, more on the mind conditioning siya. Diba maayos yung niya ulit, yung motivation ba? Kasi, ang iba, kaya sila nagmimitos para doon sa physical na magkaroon ng si sir, para combine. Kaya malapit lang siya, 60 kilometers lang. Kasi maayos ulit yung confidence niya para susunod na laban. Saka medyo siyempre, babatang ng bahagya. No? Yun pala yun, kumakalaro, bago kalaman yan. Pero si sir, kagaya ng sabi niya, yung bloodline is the key kasi si sir nananalo sa OLR, nananalo sa sarili niyan, no? Ibig sabihin, kahit sino mag-alaga, may chance ang manalo. So, hanap din kayo ng mga ganyang bloodline. Kaya kung interesado kayo bago pa mag-expo, kasi may expo, may mga nakahanda na yun. Bago mag-expo, unahan mo na. Kasi baka maunahan ka pa. O, PM mo. Baka meron ka dyan ng mga, subukan nyo yung mga Ganus niya. Ganus. Nabanggit mo yung sa yung right tool para sa right job. Dati, nung una ko sali sa international OLR. Siyempre, pinadala ko doon, mga local. Local. Sila pink nose yun. Pinakabiwan yun. Pero pagdating sa karera sa Thailand, iba pala yung iba ang pukpukan doon. Grabe speed. Oo, ang average doon ay 1.5. Diba? Ang mabilis, umabot nga sila ng 1.9. Oo, grabe 1.9, no? So, yung mga una natin sali doon, na nagising ako agad, hindi pwede. So, kaya in-import ko agad yung Ganus na yun, yung Skitel, yung Alcantara, galing Kuwait. Tapos, yun yung mga binrin ko. Tapos, yun yung inilamang ko ulit. Pabalik doon. So, nung nagpadala tayo, nag-anak ng mga Ganus na, tsaka ng best Skitel, makita mo agad yung nung dati, na ako, ibang ko, personally, pang 1,000 na, pang 3,000. Nung ang dinala ko doon ay mga imported lines na rin, especially galing doon. Nakakapag top 50 na tayo. Nag-top 15 ako one time sa Thailand Masters. Ibig sabihin, yung right tool for the right job. Tamang materialis para doon. Kay sir ko rin narinig yan, kaya ako siya dinalaw dito. Kasi kay sir ko narinig yung ganong klaseng mindsetting sa international OLR. Kasi kailangan mo, kung competing with Speedbirds, nagwa-1.9, siyempre tayo dito sa Pilipinas, parang pag nakita mong 1.9, sisilipin mo, baka andayan eh. Kaya ganun. Pero doon,
May parang tinatapat din nila ng tailwind yun, no? Parang Hindi, actually, tatapat talaga. patay race is usually tailwind. Tailwind, no? Yung direction, talagang patula. Mm. Pero, meron akong tanong dyan. No. So, marami na rin ako nakakausap na mga nakasama nating fancier sa international. Paano nangyayari Mm. na nasa isang release point, same flock na lumabas, Ano? umalis galing sa release point, pero yung ibon namin, kulelot pa rin. Oo. Kahit tailwind. Lahat sila Oo. tinutulak. Oo. Pero bakit yung ibon Alam mo, nung- maayo magpatulak nun. di ba? May mga ganyang iniisip ko, paano nangyayari na lahat naman ng ibon tinulak, Mm. pero kulelot pa rin kami. Oo, yung Oh, di ba? O, anong sagot doon? Sa bagay, Pwede yun yung altitude siguro. Oo. Baka mas malakas ang hangin sa taas. O yung ibon natin, mababaw lang Mababaw. iba. Pwede mas natutulak sila. Pero, imagine nyo galing sa isang release point. Isang flock silang umalis na tinutulak sila lahat. O hindi naman namimili yung hangin Wala. na ito lang itutulak ko. Hindi, lahat naman sila tinulak eh. Pero, ano pa rin, nakukulelat pa rin yung mga local lines ko Oo. doon. Kaya kumuha tayo ng ibon na nagpapatulak. Nakasama doon sa mga Alam natin yun, kasi huling win na ng season 1 Alegre, huling win na ng season 2 Alegre, ibig sabihin, hindi na kailangan itulak. sinuswerte. Hindi, meron naman talaga. Ako, niniwala ko na merong ibon na sadyang mabilis. Mm. At itong mga ibon na to, may nahihirapan talaga sa mas malayo. Kasi ang behavior nila, umpisa pa lang, pumupukpok na. Walang bita. Parang sa marathon, kung 5 kilometers, Sprinter. bomba agad. Oo, bomba agad. Kaya yung mga yun, kahit sa atin, si Bolt, hindi naman marathon na rin eh. Mm. Di ba? Sprinter yun eh. Ano siya, tag dito, tracking bead. Mm. Yung mga diretso. Oo, 100 meter o 200 hanggang 400 meter dash. Pero hindi yung kilometer. Hindi yung kilometers, mga 25 kilometers, parang naglalakad-lakad lang yan. Mm. So may ganun. Posible, ganun talaga nangyayari kasi talagang mayroong mga ibon na nawawala na yan pagdating ng mga alin, nawala na eh. Di ba? Kaya imagine niyo nga kung ang ibon ay, Ha? Hi ka sa camera. Bless na, bless. Bless dyan mo. Sa kanya pala yung swimming pool dun, ha? O, ayan na. Okay na. Mahaba-haba na to. Mag-aali na kayo dito. Pasalamat tayo kay Sir Victor dahil napakalakan tayo. Dito sa kaalaman natin, dito sa pag-aaral natin sa pag-iipon. O, huwag niyo kakalimutan. Kung gusto niyo mag-upgrade sa pag-iipon, mga speedbird at kung ano-ano pa, mag-compete kahit sa mga pooling, tapos syempre hanggang panduluhan, PM niyo na si Sir Victor. Okay na? Bye! Tama to. Ito. O ayan, mga kababayan, nandito kayo sa channel natin. So, di ka, papakita ko sa iyo to. Gusto magkabahay ng ganito, dito, pasok ka dito. O, ito yung 80 square meter nating unit dito sa Bulacan. Pero marami tayo. Ilalagay ko yung location dyan. Pakita ko lang sa inyo. Ito, 40 square meter sa baba, 40 square meter sa taas. Pakita ko lang na mabilisan sa iyo. Di ka? O, ayan. So, ito yung dining. Pwede ka mag-dining dyan. Siyempre, CR, kitchen. Pwede ka mag-extension ng kitchen sa likod. Kaya, pakita ko sa iyo sa taas. Ganda na kanta, no? Space saver, saka malaki. Talagang elegant na elegant ang bahay mo. So, ayan. Ito yung second floor natin. Grabe, ang ganda. 3 bedrooms with CR, yung master's bedroom. Pakita ko master's bedroom sa Erika. Ito. Ito yung master's bedroom, gano'n yung design, no? Oo. Tapos, may CR tayo dyan. Ito CR, no? CR. Masters with CR. O, di ba? Ayos. O, pakita ko sa inyo yung dalawang bedroom palitan. Yung common CR muna, pakita mo. O, ito yung bedroom na isa pa. Bedroom to yan. O. Pwede mag-look. Ano. O, ayan. O, lika, pakita ko pa sa iyo isa pa ito. O, ito pa isang bedroom. O. O, ayan, tatlo yan. Oh. Tatlong bedrooms yan para sa unit natin na model 80. So, baba tayo ulit.
So ayan ha, nakita mo na lahat. So kapag interested ka, mag-PM ka lang ha. Ito yung Facebook page ko. Okay na. Bye.